Surface trap sa bahagi pa rin ng Davao Region ng Sorsogen, patuloy nakakaranas ng malakasang pag-ulan at asahan ang mga matitinding pagbaha. Total rainfall ay halos wala sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas. Isang invest low pressure area sa may silangan ng Mindanao din sa bandang Marshall Islands na nanatiling stationary lamang at posible pa rin mag-dissolve pa rin yan sa loob ng 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng January 31, 2024. Ang oras sa ating voice from may umaga ay alas 9:53 na ng umaga. Well, dito sa bahagi pa rin ng Luzon at Luzon, patuloy pa rin na umiiral. Despite na numinipis o humihina ating hanging amihan, ay patuloy pa rin. Nararamdaman pa rin ito sa bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon, pababa dito sa bahagi pa rin ng NCR Calabarzon at southern part ng Luzon. Habang umiiral ito ay ang bahagi pa rin ng Mindanao, nakakaranas ngayon sila ng sobra-sobra na ng pagbaha dahil sa patuloy pa rin ng trough system sa bahagi ng yan. Since last week pa natin ibinabalita yan na ngayon ay nagpapalala na ngayon na mga malakasang pag-ulan sa bahagi ng Davao Region, ilang bahagi na rin ng Agusan, Caraga at Sorsogen area. Samantala sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, klaro at few clouds pa rin dito sa amin sa Caloocan. So expected pa rin yan. Makikita natin sa live CCTV snapshots ay mga part dito mostly cloudy pa rin ang umiral at expected na di magiging maaraw ang umaga natin pero pagdating ng tanghali at kapit hapon ay magiging gloomy rin at mostly cloudy rin. Minsan magiging few clouds lang din at manatili ang overcast dito sa Luzon area. Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kaninang 6:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.3 degrees Celsius. Pero kahapon ay comfortable pa rin. Ang pinakamataas na temperatura na i-record sa amin sa Caloocan, kahapon ng 1:11 PM na nasa 31.2 degrees Celsius lamang. Na ibig sabihin, mananatiling mababa ang ating heat index kahapon na nasa 35.8 degrees Celsius. Pero kung kakamustahin naman natin ang heat index sa buong bansa gamit ang data mula sa data feed ni Pag-asa, ay wala rin tayong nakikitaan na umabot sa danger level ang heat index sa buong bansa. So, ibig sabihin lamang ay halos comfortable din ang umiiral pa rin sa atin sa buong bansa dahil nga po sa umiiral natin na hanging amihan. Samantala din sa ating dashboard ay nag-warning ang ating PIMO weather monitoring system. At naipost ko na rin kahapon pa yan sa ating Facebook page ay nagkaroon tayo ng isang invest na kauna-unahang invest observation ngayong taong 2024. Ito ay si 93W pero dahil stationary lamang na low surface pressure ito at dahil sa sobrang mainit din ang karagatan sa pwesto na yan, which is i-discuss natin mamaya-maya kung bakit. Samantala sa ating page extremes in past 24 hours naman ay pagdating sa alinsangan ay nangunguna ng Ibas Zambales na nasa 33.7 degrees Celsius daw ang pinakamataas. Pero maituturing itong hindi sobrang malinsangan at maituturing itong comfortable na temperatura. Pero yan ay pinakamataas na temperatura sa bansa ayon sa ating 24-hour PH streams dyan sa may Ibas Zambales. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nakapagtala ng lowest of 12.6 degrees Celsius na pinakamababa. Disregard na natin si Benguet dahil automatic pinakamababa na talaga yan sa buong bansa. Mapa-summer man yan o mapa-winter. Automatic na yan. So hindi na natin i-disregard yan. Ibabase na lamang natin si Baguio City dahil ito ay pwede kasing tumataas yan ng mahigit sa umaabot din ng malagpas din ng 35 o 34 to 35 degrees Celsius tuwing dry season. Sa Benguet hindi po. Parati talagang mababa yan. Sa Inulan naman, sa Surigao area, ay nagkakapagtala na sila ng heavy rain to violent rain showers total na nasa 151 mm ang total rainfall. At asahang tuloy-tuloy yan hanggang ngayong araw dahil nga po sa umiiral natin na surface trough, dulot nga ng mga low pressure system sa may bandang equatorial zone. Dahil nga po sa mainit ang temperatura dyan at nagkakaroon ng mga ilang Coriolis effect
dahil mas mainit po ang temperatura dyan sa may equator area. Kaya yung bandang southern part ng Mindanao, nagkakaroon ng mga ilang low pressure systems. Hindi ito active low pressure area na nagkakaroon ng circulation at low upward low convection na magkakaroon ng posibleng maging isang active low pressure area. Hindi po ganon. Puro madalas low pressure systems lamang siya. Dahil nga po sa yung weather dyan, parang habagat season sa area na yan ng Indonesian Peninsula at napaliwanag ko na yan ng mga nakaraang linggo pa. Nanatiling wala kaming naitala na pag-ulan naman dito sa amin sa Caloocan. So sa buong January, matatapos ang buong January na maiiwan ay makapagtatala lamang kami ng 9.6 mm na total rainfall ngayong January. Ibig sabihin lamang ay sobrang baba nito sa pinaka-average ko noong mga nakaraang taon. Every January. Kung titingnan natin yung monthly seasons natin o monthly summary tuwing January, makikita natin mula last year kasi umabot pa ng 221.4 mm ang total rainfall. Nung 2022, 34.2 at 2021 nasa 191.3. Except lamang sa nung panahon ng year 2020 2019 talagang mababa. Kung ikukumpara natin sa 2020 at 2019 ay mas mataas naman ang 2024 na nasa 9.6 mm nga ang total rainfall at inaasahan yan lamang ang magiging total natin ngayong January. So sa nakalipas na 3 taon ay ngayon lamang ulit bumaba ng ganito kababa ang average rainfall dito sa Caloocan na 9.6 mm lamang. So lumalabas sa ngayong January ay mananatiling mababa at expected siguro hanggang February mananatiling mababa ang total rainfall dahil mga nakaraang 2 years ay mababa lang din ang naging total rainfall na naglalaro lamang sa 11 mm. Yung 2023 kasi ay nasa 11.7 mm at yung 2022 ay nasa 11.4 mm lamang ang naging total rainfall. So probably mga hanggang February to March, which is papasok ng dry season natin, tag-init, mukhang mababa. Magbabari na lamang ngayon dahil may El Nino pa kasi tayo hanggang this coming March. So titingnan natin kung magkakaroon ng significant na pag-ulan. Pero dahil sa mataas ang epekto ng El Nino, maaaring umulan pero mananatiling napakababa pa rin ng level ng mga pag-ulan. Okay, samantala sa ating outside humidity ay natiling katamtaman po ang ating water moisture sa paligid na nasa 70% po at bumababa ng 3% since last hour. Nanatiling mataas ang ating atmospheric pressure sa Luzon na nasa 1,017 hectopascals at maaaring mas mataas yan habang nagno-norte sa parte ng Luzon hanggang sa extreme northern Luzon. Pero dito sa NCR kasi naglalaro sa 1,017 hectopascals at steady ito since last hour. So mataas pa rin ang ating high pressure area. Epekto pa rin yan ng ating northeast monsoon o ng hanging amihan. Sa high tide and low tide status ay at least 4 hours and 38 minutes na lamang para mag-maximum high tide. So, ibig sabihin lamang ay maikli lamang oras na mababa ang level ng karagatan dyan sa Manila Bay. So, mga within 4 hours ay pwede kayong mangisda, mag-isa malapit sa pampang ng Manila Bay dahil maya-mayang konti, mga ilang oras ay tataas ang level ng tubig sa Manila Bay. So, pwede po tayong mangisda dyan siguro mga after 3 hours or within 2.5 hours. Sa ating air quality, nasa moderate po ang ating air concentration. So, medyo magmask po tayo pa rin dahil nakakadetect ang aking aparato na nasa moderate po ang air concentration natin. Hindi maganda sa mga sensitibong mga baga na nasa 53 ang index. Hopefully, mag-normalize yan maya-maya. Sa ating almanac ay sumikat ng haring araw kaninang 6:24 AM at bababa ito o magsa-sunset ito mamayang 5:54 PM. At ang ating warning gibbous na po at 76% na lamang yung liwanag sa buwan. Sisikat na ito mamayang gabi na at 10:12 PM. At kinabukasan naman na ng umaga ito ng 9:43 AM lulubog. So kung malinaw o maganda ang paligid o yung himpapawid ninyo sa lugar ninyo kinabukasan ng umaga at hindi masyadong matindi ang pollution ng liwanag ng araw, maaari ninyong sightseeing ang paglubog nitong ating buwan na nasa 76% illuminated. Makikita yan sa mga telescope kahit sa umaga. Maganda lamang ang timing para maganda ang kuha.
Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, inaasang partly cloudy ang maghapon natin. Tsansa ng pag-ulan manatiling mababa at 3% lamang. So magkaroon man ng isolated rain showers, mga typically light drizzle rain showers lamang iira sa atin dito sa Metro Manila at maging bukas ng Huwebes. At asahan din ng mga pag-uulap lalo na sa hapon at ang tsansa ng pag-ulan ay nasa 26 to 30% po ang asahang tsansa na pag-ulan bukas po yan ng Huwebes. Sa ngayon ay napakaliit pa po pero magiging gloomy pa rin at overcast ang ating panahon. Diretso naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lalo na sa umiiral na violent rain showers at heavy rain showers lalo na sa may bahagi ng Davao Region, lalo na sa bahagi ng Caraga at Davao de Oro area at Davao Oriental ay kasalukuyan silang nakakaranas ngayon dyan ng matitinding mga pag-ulan. Kahit silipin natin sa infrared heavy rain potential, kitang-kita po ang nasasakop ang buong Caraga at Sorsogen at Davao Region lalo na. So dyan sa may bandang Davao City, nakakaranas ngayon sila ng mga moderate and heavy rain showers na rin at ilang bahagi ng Sorsogen, especially sa General Santos at dyan sa bahagi ng Sarangani area. At the rest ng Davao Oriental nga po ay nakakaranas din sila. Maging sa may bandang Lanao del Sur, nakakaranas din ng mga malakasang pag-ulan. Kalat-kalat ito at patuloy itong iiral at expected sa susunod pang mga 24 oras habang umiiral ang malawakan na ito na surface trough na kay pag-asa tinawag na extension ng trough ng isang low pressure area. Well, despite na wala tayong active low pressure area dito, pero mababa o may mga low pressure systems nga po dyan dahil nga po sa parang tag-ulan o southwest monsoon po na parang katulad ng southwest monsoon po kasi o habagat season sa area na ito ng Indonesian Peninsula at naipaliwanag ko na po yan last week pa po kaya pwede ninyong i-review yan sa aking mga nakaraang video kung bakit. Kung titingnan natin sa ating water vapor surface map po, at ayan po, yung area ng Indonesian Peninsula, kung titingnan mo, parang habagat season po ang area na yan, sa ganitong buwan po yan. So dahil parang habagat season po kasi sa mga bandang Indonesian Peninsula, of course, magkakaroon ng mga extension trough po na mabubuo dyan. At typically ay ang bahagi nga po ng Mindanao ang mas madalas na maapektuhan ng malakasang pag-ulan na yan. At buong bahagi nga po ng Davao Region, kasama na ang buong bahagi ng Sorsogen, Caraga at ilang areas ng Surigao area. Ang bahagi na rin ng Northern Mindanao, nakakaranas na rin ng mas maulap na impapawin at mga kalat-kalat na pag-ulan expected yan ngayong maghapon and the rest ng Lanao del Norte na rin. Kabilang na ang Surigao del Sur na mas makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang Zamboanga del Sur na asahan ng mga moderate and heavy rain showers at posible ring mga violent rain showers ang asahan lalo na dyan sa bahagi na yan mula Cotabato at Tubaran hanggang Kapatagan na po yan and the rest ng Zamboanga del Sur hanggang dyan sa may bahagi nga po na Pagadian, San Miguel at Butog. Posible rin ang mga matataas ang pagbaha po ha. So ingat po at expected sa mga ibang bayan natin sa lalo na sa may Zamboanga del Sur ay nakakaranas na ngayon daw sila o nung isang araw pa ng mga pagbabaha at hindi naman tayo nagkulang na paalala na asahan ang mga pagbaha po at wag naman sana magkaroon pa ng mga pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy rin na nakakaranas ng mga mahihinang pagyanig lalo na ng mga taga Surigao del Sur. Ingat na lang po mga folks at kung maaari ay mag-evacuate po muna kayo kung sakaling napakataas na ng pagbaha sa inyong mga lugar para iwas sa disgrasya. At sa nalalabi ng bandang Northern Mindanao, asahan din ang mga maulap at mas maulap na himpapawalin na at asahan din mga scattered rain showers dahil sa trough na ito ng extension ng surface trough na ito na mag-extend hanggang sa may bandang pagitan ng Northern Mindanao at Southern Visayas area. At kitang-kita naman natin sa ating satellite imagery na makakapal ang kaulapan ng umiiral na nadadamay na rin ng mga makakapal na kaulapan ang ilang bahagi ng Tagbilaran, sa may Bohol, Panglao, Siquijor, lalo na ng mga taga-Occidental, ng Negros Occidental, katibugang parte ng Cebu area at Leyte. So expected na magiging maulap at kalat-kalat din ang mga pag-uulan dyan, typically mga ilang light to moderate showers at ilang heavy rain showers, lalo na doon sa kaduluduluhan ng Maasin City at parte ng Bohol at ng Siquijor area.
The rest ng Visayas, kanluran man yan o mapasilangan man yan ng Visayas, asahan ang magiging gloomy rin at mas maulap ang himpapawirin natin. So, scattered rain showers po ang inaasahang iira dyan. Despite na may umaabot pa rin na manipis na northeast monsoon natin dahil malawak pa rin ang umiiral na hanging amihan natin mula dyan sa may bandang Southern Luzon at nagpapang-abot silang bahagi ng Visayas area. At dahil dyan, nagkakaroon ng dissipation o nag-i-scatter po yung trough dito, yung extension, paglagpas dito ng bandang southern part ng Visayas. Dahil nga po yung lamig at high pressure area din sa bandang Visayas, sa pagitan ng Visayas, ay nagkakaroon ng accumulation na nagkakaroon ng dissipation sa mga lumalapit na extension ng surface trough mula dito sa bahagi ng Davao region nga po. At nag-extend din na nga po yan dyan sa may bandang equator zone. At dahil po dyan, magiging maulap po ang bahagi ng buong Samar o Eastern Samar area. Damay na rin ang ilang bahagi ng Catbalogan at Borongan City. At dito naman sa may bandang Panay ay damay ang Iloilo, San Joaquin, at dyan sa may Kanluran, sa may San Jose de Benavisa, magiging parte tumusikaw din ni Iral. Magkaroon man mga scattered isolated rain showers, epekto yan ng mas malawak na extension pa rin ng surface trough na umiiral ngayon sa bahagi ng buong Davao region na nagkakaranas ng mas violent rain showers ang umiiral. Ingat na lamang sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao at sa may Southern Luzon mula Masbate, kasama na ang bahagi ng Roll Zone, Burias Island, papasok na, kabilang na ang Bicol region. Magiging parte tumusikaw din ng iiral. At especially sa hapon o sa gabi, ay posible pa rin makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light rain showers naman ang iiral, lalo na sa buong bahagi ng Bicol region po, mula Legazpi na yan, Iriga at buong bahagi ng Camarines Norte. Damay na ang Catanduanes Island, matik na po yan. At sa ngayon, despite na medyo mababa naman ang hot humid, at mataas naman ang cold humid dyan sa bahagi ng Bicol region. Pero yun nga po, despite na medyo maulap po, parte tumusikaw din iiral dyan and the rest ng bahagi ng east portions ng Mindoro area. Pero pagdating ng kanluran ng buong Mimaropa, magiging fair weather at maaraw po dyan at manatili pa rin matindi ang sikat ng araw dahil mataas pa rin ang umiiral na dry spell, lalo na sa bahagi ng Coron at pandang El Nido area. Sa may Oriental Mindoro, nakakaranas pa rin sila ng mataas na drought index dyan. So, ibig sabihin, damay na ang San Jose, Sablayan, Santa Cruz, and the rest ng Mamburao hanggang Bulan na po yan. Siyempre, damay na ang isla ng Lubang Island. So, mataas po ang dry spell dyan. So, ingat na lamang sa matinding tagtuyot just in case. At dahil naman sa umiiral natin na amihan, so pansamantala, hindi kayo makakaranas masyado ng sobrang mainit na temperatura. Damay na ang bahagi ng Calabarzon mula Batangas, Laguna area. Papasok na po yun ng Metro Manila na magiging partly cloudy ang iiral at magiging gloomy lalo na sa hapon. And the rest ng Northern Luzon, magiging partly cloudy rin ang ating maghapon dyan, lalo na sa hilagang kanluran ng Luzon. At dahil na rin sa malakas na umiiral pa rin na ating hanging amihan dyan, although medyo numinipis ito ng konti, patuloy pa rin tayo makakaranas ng malamig na simoy na hangin o cold breeze sa buong bahagi ng Luzon. Mapaapari man yan, Cordillera Administrative Region man yan, Isabela o the rest ng Aurora area. Kasama na ang Kasiguran at Baler at sa Kanluran naman, despite na nanatili pa rin ang mataas na dry spell sa buong bahagi ng Kanluran ng Northern Luzon, mula Ilocos Norte na yan, Lawag, pababa ng Bigan, San Juan pa rin, damay na rin ang Benguet at Baguio, and the rest ng Pangasinan at Zambales. Nakataas po dyan ang natiling maaraw pa rin at asahan din ang magiging tuyot halos ang paligid dyan dahil kung sisilipin natin sa infrared TRM, halos hindi pa napapaabutan ng kaulapan ang kanlurang bahagi ng Loro Luzon. So patuloy pa rin ang tagtuyot dyan sa area na yan. Pansamantala lamang na hindi kayo masyado nakakaranas ng mainit at halos dry na mainit ang panahon dahil nga po sa umiiral nating amihan. Pero hanggat may amihan tayo, paghandaan na po ang pagpasok po ng dry season natin sa Marso dahil hindi biro, dahil oras pumasok yan, dyan na natin mararamdaman ang epekto ng dry spell, lalo na dyan sa kalurang bahagi ng Northern Luzon na unang tatamaan ng epekto niya. Kabilang na ang the rest ng kalurang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, dyan sa may bahagi ng Mindoro nga po, on the rest ng Mimaropa area.
At dahil dyan, patuloy pa rin na nakataas ang general flood warning sa buong bahagi ng Caraga, Davao Region, kabilang na ang Sorsogon area, dyan sa may General Santos area o General Santos City. So damay na rin hanggang dyan sa may bandang Sarangani area. So the rest ng maging ng Lanao del Norte at Lanao del Sur, damay na rin sa potentially pa rin na babahain. Ingat po mga folks. At sa area ng Cagayan, de Oro, at halos buong Northern Mindanao pa rin nakataas ang red flood warning na posibleng aabutan. At sa may Visayas naman, dyan sa may bandang kalududuluhan ng bandang Maasin sa Southern Leyte, na nakataas daw na nasa moderate na potential na babahain daw sa inyo. According yan sa data feed ng General Flood Advisory and Warnings ni Pag-asa. Kung maaari, makipag-coordinate na lang kayo sa kay Pag-asa siguro kung sakaling tumataas nga po ang level ng flood dyan sa bahagi ng southern part ng Leyte. Kasi kailangan maging actual, magkaroon kayo ng actual assessment, monitoring o yung actual na pag-visit sa mga areas na ng southern Leyte kung talaga bang nagkakaroon ng chance ng moderate na pagbaha dyan sa area na yan. Dahil nakakaranas nga po ng mga moderate and heavy rain showers maging ng mga taga Surigao City area. So, ingat na lamang mga folks just in case. Samantala, silipin naman natin ang status ng isang low pressure, invest low pressure area nating binabantayan gamit ang ating computer generated tropical cyclone sector, which is ang kauna-unahang invest ngayong 2024 ay itong si 93W so far ay nanatiling stationary low pa rin siya. So, ibig sabihin wala siyang halos paggalaw o walang halos pagbabago. Pero nanatili ang kanyang 1-minute average wind speed na nasa 37 km per hour at bugsong umaabot pa rin ng 46 km per hour. Yung kanyang low level convection despite na napakahilaw ito at mataas ang central air pressure. Kasi nga po, hindi masyado balanse yung question niya dyan eh. Kung sisilipin ninyo dito sa ating monitoring map, tropical cyclone monitoring map, nasa vicinity pa rin siya ng Marshall Islands. Ayan po. At makikita ninyo ay mainit po ang portion na yan dahil po mataas pa rin ang level ng El Nino sa area na yan. Kaya yung pamumuo niya nanatiling very stationary pa rin. So maaari pa rin sa susunod na 24 oras, bigla na lamang itong magdi-dissolve. Dahil nga po sobrang init ng temperatura dyan, so habang nagkakaroon siya ng slow upward low convection, dahan-dahan naman ding natutuyo yung pinakapaanan niya. Kapag ganun kasi is nadidissolve din kaagad ang isang posibleng pamumuo ng isang low pressure area. So, gaya na ating analysis kahapon, posible pa itong madissolve at unti-unti na lamang itong magiging isang trough na lamang na kaulapan. At asahan pa rin na wala tayong significant na magiging forecast sa ngayon dito. Kung magkakaroon man ay maaaring kikilos ito pangaluran dahil po sa easterlies. Pero dahil may high pressure area nga po at mataas ang ating high pressure area sa buong bahagi ng hilagang parte nito maging sa Western Pacific natin. Mataas po ang high pressure area dyan. Series of high pressure area kaya malabo rin na basta-basta ito tataas. Kikilos ito pakanluran pero habang kikilos ito pakanluran, unti-unti naman siyang hihina at babagsak siya into trough surface na lamang na magiging isang surface trough na lang din. So, maaari na lang din siyang malusaw bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakaling mang tuloy-tuloy siyang mag-stationary dyan at kikilos pakanluran. Pero mukhang malabo rin kasi mangyari yon dahil posible rin sa susunod nga po na 24 oras, madissolve na lamang bigla ito at mawala sa ating tropical cyclone monitoring. So, medyo good news yan at matatapos ang ating buong January 2024 na wala nga tayong inaasahan na may mabubuong sama o bagyo ngayong January. At na-report ko na yan sa unang araw pa ng January 2024 na zero po talaga na may mabubuo talaga tayong bagyo ngayong January. At kung pagbabasa naman natin tropical cyclone assessment monitoring, makikita nga po na disperse na rin po yung surface trough dito. At least bumaba na siya into 10% na lamang. So, mukhang humihina na po yung surface trough dito sa may bandang southern part ng Mindanao area. Pero expected pa rin, patuloy pa rin na makakaranas ng mga pag-uulan ang bahagi na yan ng southern part ng Mindanao dahil patuloy pa rin na magkakaroon ng low pressure system dyan. Dahil nga po parang habagat season sa area na yan ng Indonesian Peninsula sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon makikita natin sa susunod na 24 oras
maaaring ma-dissolve uli yung malawakang surface trap nito. So, tingnan na lamang po natin kung magkakaroon ng redevelopment, pero sa ngayon ay numinipis na po yung surface trap niyan at maaaring mabawasan na rin ang malakasang pag-ulan sa bahagi nga po ng Davao Region, lalo na sa katimugang parte ng Mindanao. Malamang this coming weekdays, obserbahan natin at mag-update tayo kung tuluyan itong hihina. At hindi pa rin natin maaalis ang mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao dahil nga po sa low pressure systems ng parang monsoon season sa kanila o habagat season sa area nga po ito ng Indonesian Peninsula. At makikita natin sa mga computer models maging sa global spectral model rather na wala talaga tayong aasahan ng mga active low pressure area na makikitaan na mabubuo rito. Puro trough lamang talaga ang iiral sa katimungang bahagi ng Mindanao hanggang sa unang linggo nga po yan ng February. Bagay sa mean sea level pressure, wala po tayong expected na makikitaan na active low pressure area hanggang sa unang linggo nga po yan ng February. Well, bukas magre-report tayo at magpo-post din sa Facebook page yung magiging bagong tropical cyclone forecast natin na kung mayroon pa bang posible kahit man lang isa na may mabubuong bagyo by the month of February 2024. So, abangan nyo na lamang po yan mga bukas sa puro yan siguro. Mag-isa mga computer models, wala namang significant na nakikitaan na isang active low pressure. Tuwa rin mga trough lamang na nandito sa may bandang southern Mindanao area ang maaari pa ring mabuo hanggang sa susunod na linggo ng February. Kung titingnan naman natin ang pag-alon ngayong araw ay manatiling mataas po ang alon sa buong silangan ng bansa. Naglalaro pa rin sa 1.25 to 2.5 meters ang alon dyan sa silangan ng bansa, lalo na ng bandang Eastern Samar at Bicol Region at ilang portions ng Surigao. Delikado po pumalaot dyan na mga malilit na sasakyang pandagat. So kung maaari, bawal po muna dahil malakas po ang surge ng hangin pa rin dyan, dulot ng ating northeast monsoon pa rin. Kumari. Pero sa kaluran ng bansa, mukhang kalmado naman ang karagatan so far. Maging dyan sa may bandang La Union, pababa na yan ng west portions ng buong Visayas at Mindanao, mukhang kaya-kaya na pong lumayag dyan ng kahit na malilit na sasakyang pandagat natin. Except lamang dito sa may bandang east portions ng Pilipinas, maging dyan sa may bandang northeastern Luzon, of course, ay mataas din. So halos buong silangan lamang ng bansa ang mataas ang alon. Pero dyan sa kanluran, kung sakali, ingat na lamang kayo sa bugso ng hangin dala nga po ng amihan surge. Lalo na dyan sa may bandang northwestern Luzon. Yun na lamang siguro ang iingatan natin. The expected nakataas pa rin ang gale force warning mula kay Pag-asa. Sa ulat lindol naman, nakapagtala at least may mahinang lindol na na-record ng aking seismometer kaninang 5:24 AM dito sa Pilipinas. So, ipinalat natin yan dahil na-detect na aking seismograph. Ayan, kitang-kita naman. Pero despite na mahina ay na-detect ito, ang huling naitala nito kung pagbabasehan natin sa data feed ni PBox sa aking webpage na naka-auto-align dito sa may San Felipe, southwest ito ng San Felipe sa Zambales. Kay PBox, kung pagbabasehan natin, magnitude 3.8 sa kanila. Sa akin naman ay at least pareho lang, magnitude 3.8 lang din ang aking computation. At ang epicentral depth, according sa aking computation, 14 kilometers ang lalim. So halos pareho lang din kay PBox ang measurement namin na parehong magnitude 3.8. Kaninang 523 sa kanila, 524 naman sa akin dito sa amin sa Caloocan. So halos 1 minute lamang ang difference ng delay bago nag-arrive sa Metro Manila yung primary wave ng lindol mula dito sa may bandang San Felipe nga po sa may Zambales. So mahina lang din pero medyo ramdam ang pagyanig dahil umabot nga po at least sa intensity 1 hanggang intensity 2 ang probable na aabutin niya dahil na-detect sa amin sa Caloocan sa Metro Manila. So probably mga intensity 1 to intensity 2 ito kahit na nasa magnitude 3.8 ang paglindol. So since huling araw na po ito ng January 2024, bukas ko na po siguro ipopost yung total ng earthquake natin sa bansa dahil madadagdagan pa yan ngayong araw. So bukas ko na po ng February 1 ipopost ang total na lindol ngayong January. Sa ngayon, nakapagtala tayo ng total earthquake of 1,341 po na total earthquake sa bansa
ngayong January, mula yan magnitude 2.0 pataas. Hindi natin isinasama yung magnitude 1 dahil masyado itong tahimik o very silent earthquake na po siya. So from magnitude 2.0 ang starting point ko, nakapag-total tayo ng 1,341 na lindol. So from magnitude 2.0 pataas, nakapagtala tayo ng 1,298 na total na lindol. At magnitude 4.0 naman pataas ay nakapagtala tayo ng total of 38 na lindol. So magnitude 4.0 yan pataas. Total of 38 earthquakes yun. 5.0, magnitude 5.0 pataas, meron tayong 4. Ito yung kulay pula. Ayan o. Yan, kulay pula ang kulay niyan. Makikita niyo pag zoom in nyo yan, 4 na lindol yan. Typically, sa Surigao del Sur po yan. At isa naman mula sa magnitude 6 pataas, which is supposed to be magnitude 7.4 yan noong January 9, 2024. Dinegrade lang ni PBOX into magnitude 6.7 na lindol dyan nga po sa may bandang Balut Island sa municipality of Sarangani. Ito yung kulay magenta. Yan, na kulay. So, halos isa lamang ang naitala natin dyan so far. At hopefully, wag nang madagdagan yan bago man lang lumipat ang buwan ng Pebrero. So, bukas na po natin ipapost yan lahat para mas maganda ang documentation. At ipapost ko rin yung documentation natin, yung comparison sa mga nagdaang taon every January. Malalaman natin kung mas marami ba ang naging paglindol ngayong taon ng January o sa mga nakaraang taon. Magkakaroon tayo ng monitoring assessment niya, which is hindi na ipopost yan basta-basta ni PBOX sa kanilang mga pages. At least tayo, magbibigay tayo ng pinaka-detail na mga comparison ng mga total earthquakes sa bansa, kada buwan at kada taon na yan. At pwede niyo makita sa aking website dahil sa ating year historical earthquakes na ginawa ng inyong likod, maaari ninyong makuha yan. From 2018 hanggang last year, noong 2022. At magkakaroon tayo ng, makikita ninyo mismo yung actual na bilang niyan at comparisons ng bawat taon. So ipapost natin yan sa Facebook page. Bukas na po siguro yan ng February 1, 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 31, 2024. hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules,
January 31, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like and share and subscribe ko sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweda.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Makikita naman lahat ng detalye niyan dito sa aking webpage. Tingnan nyo na lamang sa may left side mga pop-up menus. At sa mga, lalo na sa real-time updates mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.